Good day mga paps at welcome dito sa ating bagong fish farming adventure. Itong ating pag-aalaga ng tilapia. So ang existing natin ng mga alaga sa banda rito, yung ating mga African hito. Then ito naman yung ating tilapia. Na ito ay bago sa atin, ngayon pa lang ako mag-aalaga ng tilapia. Meron akong tatlong sinusubaybayan na paraan ng pag-aalaga ng tilapia. Yan yung traditional system o conventional system, yung RAS system, tsaka yung biofloc technology. Bibigyan ko sana ng chance yung RAS system kasi malaking budget ang kinakailangan doon. Ang ginagawa natin ngayon ay conventional type, yung dating pag-aalaga ng mga ninuno natin. Ito yung ginagawa kong sistema. 2 months old yung mga tilapia natin, ay sinasanay ko na silang merong azola. Mag-aalaga tayo ng organic tilapia kung aari sa atin. So ito yung ating circular pond para sa tilapia. Bale ang nakalagay na dito ay 420 pieces na tilapia ang inilipat ko dito. Kung inyong mapapansin mga paps ay wala kayong ibang makikita. So ito, no aeration, no filter, no probiotics. Bale, eto na, nagsisimula na tayo ngayon sa conventional type of fish farming and organic tilapia. Ito yung gagawin natin dito sa pond na to. Maya-maya mga paps, pag-update tayo, titingnan natin yung size ng ating mga tilapia dito. Kasi ito, inuhulog ko September 11, 2003 and today is November 10, 2003. So bukas 2 months na itong mga alaga natin. Titingnan natin yung size. Bale ang size ng hinulog ko dito ay 17. Hindi ko naman alam yung mga sizes nung una. Yung pala yung size 17 kung tawagin ko ay gagamuta. Kasi ang liliit talaga nila. So halos nung pakawalan ko sa sa tubig yung mga size 17, hindi ko na sila nakita. So pinagtiyagaan ko lang na nagisa-gisa ng fry mash hanggang sa naglaon after 1 month nakita ko na sila. So ganun lang yung ginawa ko, wala akong ibang ginawa kundi i-monitor sila, then magpalit ng tubig. Ganun lang yung activity na ginagawa ko dito. So eto mga paps, yung mga tilapia natin, inulog ko nga dito, ang liliit talaga, sobra, 17 ang size. Hindi ko naman nakalain na ganun pala yung size ng 17, maliliit, sobra. Pero after 2 months, ito na yung inilaki nila. So, tingin ko naman, okay naman sila, matataba. Tsaka mabibilog, matatambok. Oh my God! Wow! O yan, medyo parang maliit siya pero matambok. So after 2 months, maabot na siya ng 9 centimeters mga paps. Then yung kanyang yung lapad niya, ayun, 3 centimeters ang lapad. Ayun, 9 centimeters by 3 ang lapad nito. Isa. Uy! So, pero yun, yung medyo malaki yon. Tapos, etong iba, medyo mas maliliit. Hindi pare-parehas ang size. Ito mga paps, yung fish pan natin ay circular pond, funnel type. Mas malalim dito sa gitna. Pero, na-encounter ko din dito yung, yung problema nung maliliit pa sila. Kasi yung drainage system ko ito nandito sa gitna. Dos yung tubo niya. Napakalakas sobra. Ngayon, nung first time na mag-drain ako ng tubig, hinigop sila. Dahil umiikot dito sa bandang gitna. Tapos yung ang akala ko kasi yung mga isda sinusuba nila yung yung agos. So hindi sila mahihigop, pero sobra kasing lakas niya. Nahigop sila, tumapon sila doon sa saluko. Tapos yung pansaluko naman doon sa drainage natin, butas. Ngayon, ang nangyari, di nakawala.
Tapos may mga alaga akong manok dyan na gagala-gala. Yun yung mga kasama ko na namulot ng mga tilapia. So, yung 420 dati na nilagay ko dito ay marami yung nakain ng mga manok. So, eto hindi ko na alam kung ilan ang bilang nito. Pero so far, parang madami pa naman sila. At ang maganda rito, wala akong nakitang mortality. So, yung mortality noong 17 ang size niya, noong una kong silang nilagay, ayun lang yung nakita ko, mga ilang araw lang. So, ang nakita ko doon, mga 4 lang ang mortality ko dito. Eto sila mga paps, ang dami. Yun. Saya, di ba? O, malalaki na yung iba, pero meron ding maliliit. So, yung sinukat ko kanina na 9 cm by 3 cm, meron pa dyan mas malalaki. So, malamang yun, average siguro na size yun. So, dito sa gitna ng pan natin, meron ako nilagay na screen. Ito, para at least maiwasan ko na sila makalusot dun sa drainage natin. So ayun mga paps, yung update natin sa ating 2 months old tilapia. At patutubigan ko na sila kasi para hindi sila matagal na ma-expose na walang tubig. So habang pinapatubigan ko, bubuksan ko yung drainage natin para yung mga latak-latak niya, yung mga sludge niya, yung mga dumi nila ay mahigop papalabas. Dito mga paps, sa 1 taon ko na pag-aalaga ng hito, tsaka yung 2 months ko na pag-aalaga ng tilapia, na ito yung bagong alaga ko. Balak ko talaga dyan gawing organic yung pag-aalaga ko. So ngayon kasi maliliit pa sila. 2 months old, medyo hindi ako satisfied dun sa paglaki nila. Pero tanggap ko kasi 17 yung size nung kinuha ko. Talagang napakaliliit sila. So lumaki na sila ng 9 centimeters by 3. Sobrang tuwa ko na. Kasi first time ko to na mag-alaga. Then yung mortality, konti lang. Inagawan lang ako ng manok. Kaya madami yun. Nawala doon sa pond natin. Bale, 2 na yung inaalaga natin. Hito, saka tilapia. Kasi nag-decide ako na mag-alaga din ng tilapia. Kasi nakikita ko sa market na mas mabilis ang bentahan. So mas marami ang bumibili ng tilapia, kaya yun ang kailangan nating i-produce. Doon sa paghihito, no question na doon. Naka 1 taon na ako doon, naka 3 cycle na ako ng alaga. So maganda naman yung nangyayari. Then etong tilapia ngayon natin ang ating tinututukan kung paano pa nating mapaganda. Pero ang gusto ko talaga diyan yung organic tilapia farming. Kasi ang mahal ng patuka. Yan yung pinakamalaking gasto sa pag-aalaga. So kung yung bibili ko ng patuka ay maidagdag na doon sa kita, mas maganda. Meron akong alagang asola dyan. Nakita nyo naman may asola na yung pan ko. Sinasanay ko na sila na may asola. At least ay binibigyan ko na sila ng minimal na feeds. Kasi 2 months old na sila. Nagpapakain ako konti-konti na lang. Then sinasanay ko sila na kumain ng azola. Then siguro kung ano-ano man yung mga dahon-dahon na pwede kong ilagay dyan, yun ang ibibigay ko sa kanila para matawag ko siyang organic tilapia farming.